So sa video na ito, tuturo natin kung paano install yung Epson i6 sa ating UV-DTF printer na dual Epson i6 yung head. So ito yung head natin. Mga brand new head to. So sealed lahat sila. Buksan natin. May isang seal pa siya sa loob. Bali naka-foil siya. Buksan natin yung foil niya. So, ito yung head natin. Ito siya. Kukunin natin ngayon yung head. And then, kukuha tayo ng flex cable. Sasaksak natin. Bali yung sa head na ganito is sa isang side, may dalawa siyang flex cable. And sa kabilang side, lagyan din natin. After malagyan ng flex cable, bibigyan natin ng protection yung part na to para hindi pasukan ng heat. Yung gagamit tayo dito ng waterproof na tape. Yung iba kasi silicone yung nilalagay. Yung problem sa silicone, mahirap siyang tanggalin if ever magpapalit tayo ng fix. So mga ganitong waterproof tape na lang yung kakabit natin para medyo madaling alisin. Fold natin. And then, dito sa kabilang side, lagyan din natin. So, para safe yung flex natin, hindi pasukan ng heat or hindi mabasa. Then, sa kabilang side, ganyan natin. After natin malagyan, ma-secure, lalagyan natin siya dito sa holder na. And then, lalagyan natin siya ng damper, holder ng damper to. So, after nun, lalagyan natin ng screw. So, higpitan lang natin yung screw. Huwag din yung masyado mahigpit, yung sakto lang.
after nun, mamaya na natin sasaksak yung flex. So, ito yung mga damper natin. So, ang mauuna sa pwesto is yung dalawang white. Bali, ang setup nito is CMYK white plus may varnish tayo. So, dalawang white. Basta mauuna yung white sa color. So, itong dalawang color, pwede itong mabaliktad. Kahit anong mauna, okay lang. Kasi dun sa software natin, mapapalitan naman natin siya mamaya. Yung arrangement niya. Yan. So, after natin yung isang head naman, anuhin natin ngayon. So, ito yung isang head. Same process tayo ulit sa kanina. Flex cable ulit. So, after natin lagyan ng same process tayo. Lalagyan natin ng tape. Dito sa kabilang side. Then protection ulit. Okay na to. Kakabit ulit natin siya dito sa may niya. Then, lalagyan natin ulit ng holder. Screw natin ulit. Then, isa is
sa likod. So, pag mahigpit na, sasaksak na natin yung flex niyan. Ayun, dito pala, damper pala. So, mauuna ulit yung dalawang varnish. And then, si color, tsaka sa color, si magenta, tsaka si yellow. So, okay lang kahit magbaliktad sila. Kasi, dun sa software, mapapalitan natin mamaya. Then, yung flex na yan, yung isasaksak natin. Then, ngayon, ikakabit na natin yung flex cable na dito sa adapter. So, tinanggal ko muna yung adapter dun sa headboard. So, dito sa adapter, dahil dual LED tayo, yung sa taas, yun yung head 1, or ito, head 1. Then, itong nasa baba, ito yung head 2 natin, which is this one. So, uunahin natin, head 2 tayo muna. So, kukunin natin yung flex cable. Dito sa adapter, meron siyang label na left, right, tapos meron din up, down. So, kukunin natin to. Ito yung sa left. So, up to. Ito yung down. So, yung up, kakabit natin dito. So, sundan lang natin yung mga labels niya. Tapos, yung down sa taas. And then, dito naman sa right part ng head, same process lang. Si up, dito sa baba. Tapos si down, dito sa taas. Yan. So, make sure na nakasaksak talaga. Then, after nito, si head 1 naman sasaksak natin. Unahin natin sa up. Then, ayusin natin yung cable para sa management mamaya madali natin dito natin padaan sa kabila. So, si up dito, tapos si down yung sa taas niya. Yan. Then, dito naman sa left side, si up. Dito. Then, si down. Dito sa kabila. So, after natin masaksak na maayos to, babalik natin yung pinaka-adapter dun sa board. So, yun. Diyan natin siya ibabalik.